Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Tony Ramos, galing po na General Hospital para tulungan pagbayad. May kikwento po muna ako sa inyo ngayon. Last year, na-admit sa PGH, ang pinamatay niya po, stroke. Ang ginastos para sa stroke, 700,000 pesos. Namatay pa yung pasyente kasi massive po yung stroke. Hulaan nyo kung magkano ang binayad ng PhilHealth. 20,000. Sapat ba ito? Sapat, diba? Hindi yan makatarungan kung ang mayayaman kayang magkasakit ng stroke at yung mahihirap hindi. Sigurado ako lahat kayo may kilalang naghirap sa gastos sa kalusugan. Sigurado yan. So, naisatupad na ba ang universal healthcare? Hindi pa, di ba? So, hindi pa naitupad ang universal healthcare. Ito na po, inaamyendahan na. Ano ang mga pinagagawa sa universal healthcare? Last year, yung 60 billion, kinuha at nilaan para sa mga ibang proyekto ng gobyerno tulad ng tulay. Tama po ba yun? Hindi. Hindi pa nakontento na ginawang alkansya ang PhilHealth natin. Noong 2025 January, ang ginawa sa budget ng PhilHealth ay ginawang zero. Zero. Makatarungan ba yun? Lahat tayo nag-aambag sa PhilHealth. Yung ambag ng gobyerno, tinanggal nila. Labag po yung sa batas. Dahil dapat nag-aambag nila. But, operative. So, ginawang zero. Yung dalawang yan, hinihain na natin sa Supreme Court at pinagpapasyahan na. Dahil sa tingin natin, yan ay labag sa saligang batas. Hindi pa nakontento. May pangatlo pang ginawa. Yung sin tax bill, yung buwis sa sigarilyo, kung saan nanggagaling ang tulong para sa PhilHealth. Binawasan, paano ka lang bawasan ito? So lalong mababawasan ang pondo natin sa PhilHealth. Tama po ba yun? Dadami ang maninigan ninyo, dadami ang magkakasakit, tapos pinawasan ang pondo ng PhilHealth. So tatlo yun. Inuha ang 60 billion, inawang zero ang budget, tapos mabawasan ng gusto talaga ilong parang ngayon tayo hindi manukala nabawasan ang ating nagkaganda ang benefit nagkagan ng benepisyo pero babawasan ang premium. Paano mangyayari ang magdadagdagan ng benefit kung babawasan yung premium natin? Ginawang zero yung tulong sa mga walang pera. Pero yung mga may kayang bumayad, mabawasan yung babayaran nila. Tama ba yun? So, ang tingin namin dun sa huling panukalang yun, ipampapogi lang. Ang pagwapo. So, ginuha, winasak ng PhilHealth funds natin, sila mga gwapo. So, kaya kailangan natin tutulan ito. Kaya nandito kami mga manggagamot, galing sa iba-ibang ospital, kaya mahigit 50 pinuno ng mga healthcare professional organization pumirma laban sa panukalang baguhin ng PhilHealth law or amyendahan ng PhilHealth law. Kasama ho ang Philippine Medical Association, ang Philippine Nurses Association, ang Pharmacists Association, ang Medical Technologies, at iba-ibang klaseng specialista sa pumirma at humiling sa Senado
nagbago nilahan ang UHC. Sana, isatupad muna. Hindi pa natin natikman eh. Ililitis pa sa Supreme Court, babaguhin na nila. Hindi mo yan mabuti para sa ating kansulan. Makakakita tayo ng maraming pasyente tulad natin ngayon sa inyo na sa Mr. So, dapat sabay-sabay tayo sa ating sigaw. Universal Healthcare! Maraming salamat po. Maraming salamat. Hello? Ito, maraming salamat, Dr. Antonio Das. Sabi nga niya po, hindi pa man napapatupad ang Universal Healthcare Law. 2019 pa lang po nila sinapatas ito. Pero ano pong plano nila? Plano pa nilang amyendahan ng katagot na hindi nila alam sa atin, sa mga manggagawa, sa iba-ibang mga marginalized communities. Universal Health Care!